Ayan, nandito tayo ngayon sa isang restaurant dito sa Quezon City. Habang inaantay natin ang ating order, ay chikahan muna tayo at ang pag-uusapan natin ngayon ay about kay Carlos Yulo nga na talagang marami na ang nakakapansin. Una, itong di umano'y pagbura ni Tony Gonzaga ng interview nito sa kay Carlos at kay Chloe. Ayan, so after 2 days yata, binura or prinibate. Yun ang kumalat na balita. But until now, hindi pa rin ako sure. Pero kalat na binura na nga daw. So meaning, kapag binura ang content ng isang vlogger, kasi ako, pag binubura ko yung content, binubura ko yung content ko, ay sobrang dami ng bashers. Siguro, pangalawa, yung una-una, syempre ang una-una dyan, si Miss Ai de las Alas na nagpakita talaga ng suporta sa nanay ni Carlos Yulo at talagang sinabi ni Ai na makananay talaga siya, pro-nanay siya. So meaning, ang ating dakilang ina na si Ai de las Alas ay kakampi ni Angelica Yulo. So meaning, kinakampihan niya or talagang pinapaboran ni Ai ang ina ni Carlos Yulo na talaga naman, na dapat naman talaga. Pangatlo, napansin ko rin, nababasa ko din sa mga balita na marami nagtatanong kung kailan daw igigest ni Tito Boy Abunda si Carlos Yulo o kaya si Chloe sa Fast Talk na show ni, of course, ni Tito Boy Abunda. Hi muna kay Tito Boy. Regards, galing kami sa La Carmela de Boracay. And parang sinagot ni Tito Boy na wag daw muna ngayon. Ayaw daw muna niya makipagsabayan sa kaguluhan. Kumbaga, ayaw niya sabayan yung mga bashers, ayaw niya sabayan yung mga nangyayari at mga balita na talaga naman dapat talaga na, kumbaga, nire-respeto ni Tito Boy. At pang-apat, yung mga napapabalitang supposed to be ay interviewin pa ng mga taga-showbiz si Carlos at si Chloe, parang nag-change mind yata. Simula nga itong nag-atrasa, kumbaga parang ay kakaiba na ito. So, kasi ang dami nga naman ng mga bad comments kapag kino-content mo itong dalawa. So, meaning unti-unti na nagpapakita mga taga-showbiz, taga-industriya ng suporta sa nanay ni Carlos Yulo. Kung susundan lang natin, meron pang isang artista na talagang louder talaga at talagang inaano niya talaga, hinahamon niya talaga si Carlos, itong isa pang actress na yung isang actress na sila Oropesa. Talagang kung napanood niyo yung video niya, ay matapang siya talaga. Matapang niyang sinabi kay Carlos na wala kang utang na loob, hindi mo isinaalang-alang yung pamilya mo, which is totoo naman ang sinabi lahat ni La Oropesa, ni Oro, na talaga naman, tama, di ba? Lahat ng yan, lahat ng nakamit mo, lahat ng tropeyo na nakuha mo, lahat ng medalya na nakuha mo, not because of you, because of your mother. At tama naman, pabor naman ako dun sa mga sinasabi nila Oropesa na may punto siya, ha, dahil hindi naman talaga natin na hindi naman talaga natin obligasyon na tumulong sa ating pamilya. Wala tayong obligasyon, tayong mga anak, wala tayong obligasyon kung tutuusin sa ating mga magulang. Pero common sense, mga kaibigan, kung talagang matino ka, maayos kang tao, 'di ba? Hindi mo na iisipin yung wala akong pananagutan, wala akong dapat itulong sa kanila at kung hindi ko man sila tutulungan, wala, 'di ba? Parang gano'n, yung parang kaistupiduhan na rason. Na which is hindi dapat 'yon na ginawa ni Carlos sa kanyang mga magulang. Na talaga naman tama yung sinabi ni La Oropesa na hindi ka matinong tao kapag ganyan ka ang ugali mo. At kahit na nagmedalya ka pa, hindi ka pa rin papupurihan ng tao. Ganun din ang mga senaryo ngayon na nangyayari na
gusto pa rin silang, di ba una sa sinabi ko na ito noon pa, na walang kukuha sa kanya ng mga produkto because hindi maganda ang image niya. Di ba si OG Viena yata yung sa Milo? Di ba siya ang kinuha kasi maganda ang track record niya sa pamilya niya. At hindi lang yan. Di ba wala siyang issue na tulad ni Carlos na kahit hindi naman siya nanalo, hindi naman siya nakaginto, hindi naman siya nakapag-uwi ng ano, pero maganda naman ang track record niya sa pamilya niya. Di ba? Hindi naman siya katulad ni Carlos na basta na lang iniwan ng kanyang mga magulang na hindi man lang siya nagpaliwanag kung bakit. Although alam na natin, nagkamali. Ang nanay kasi ganun eh. May nanay ba kayo? May nanay ba sa lahat ng sa buong mundo na hindi mabunganga? Lahat ng nanay mabunganga. Diba? Nanay ko nga, grabe din eh. Pero likas na yan sa pagiging nanay. Kumbaga, kaya yan nagiging mabunganga ang mga nanay, ang mga ina. Dahil para din yan sa atin, para hindi tayo maligaw ng landas. Kumbaga, command order nila yan na parang entitled sila dyan na magbunganga. Kasi, para ikaw ay tumatak sa utak mo kasi minsan tayo sa dami na natin ng mga pinagkakabisihan, mga ginagawa sa buhay. Minsan nakakalimutan na rin natin yung sinasabi sa atin ng ating mga magulang, lalo na ang nanay natin. Kaya dapat talaga, kung naging magbunganga man ang nanay mo, pasok dito, labas dito. Ngayon kay Carlos, parang dinibdib niya yung mga sinabi sa kanya ng nanay niya. Parang hindi tama. So alam mo, dito na ako sa punto ng itong point na parang gusto na siyang i-boycott ng mga taga-showbiz industry. Maganda sana ang naging record ni Carlos kung maayos siya sa kanyang pamilya, yung mga magulang niya, inayos niya, minahal niya. Pero hindi ibang tao ang minahal niya, ibang tao ang inuna niya. Wala naman akong against dun sa pagmamahalan nila ni Chloe. But sana, pwede naman niya tapunan ng konting pagmamahal ang kanyang mga magulang. Lalo pa, hindi pa ganun ka-stable ang kanyang mga kapatid. At maswerte nga si Carlos dahil buhay pa ang kanyang lola, di ba? Kanyang lola sa lola, ganon. So, nasa kanya. Kasi ako kung hindi matinong nanay si Angelica, hindi ko siya kakampihan. Kasi nung nakikita ko sa kanya, nandoon sa kanya yung lola niya, yung lolo niya, yung nanay niya, yung tatay niya, yung mga anak niya, yung mga apo niya. Siya lahat ang bumubuhay. Kung alam niyo lang, kung makikita niyo lang si Angelica, kaya yan nakikita natin, naghahanap buhay, nag-live selling, kung ano-anong binibenta. Kasi marami siyang binubuhay. Noon, lahat yan binubuhay niya pati yan si Carlos nung wala pa yung pera. Diba lahat yan binubuhay at nasa kanya yan. Kasi kung masamang ina yan, kung masamang anak yan, si Angelica, wala na yan. Wala na yung mga lola niya, yung lolo niya, yung nanay niya, nasa ibang ano na yan, nasa ibang lugar na yan, sa ibang tirahan na yan, pinakawalan niya na yan, hindi niya na yan sinama sa bahay. Pero nakita ko talaga yung kung ano yung tunay na ugali ni Angelica na nanay talaga siya. Kita mo sa bahay, masinop, siya ang nag-aasikaso, siya ang nagluluto, siya nagpapakain, lahat sa kanya. Although ando doon naman, tumutulong naman yung mga anak niya, yung mga nanay niya, pero siya talaga, hands-on talaga siya. Kaya sabi ko, hindi ako matutuwa sa ginagawa ni Carlos kasi hindi talaga kaaya-aya. So, ngayon mararamdaman na ni Carlos ang ganti ng tao kasi ang taong nakakakita, nakakapuna. So kung ano man ang mangyari sa kanya, wala siyang dapat sisihin na ibang tao kasi mismo siyang sarili niya ang sumira. 'Di ba? Hindi niya inisip na may mga tao pala na magagalit kapag iniwan ko yung mga parents ko. Kapag pinabayaan ko yung mga parents ko. 'Di ba? Hindi niya inisip yung ganon. So, inisip niya ang sarili niya agad. How about dun sa mga kapatid niya, di ba? Sana si Eldro at si Eliza ay maka-gold medal din para mapantayan din nila ang narating ni Carlos sa buhay niya. Pero
Itong dalawang to, sinisigurado ko sa inyo, hindi to gagaya kay Carlos. Kasi itong dalawang to may pagmamahal, may puso para sa kanyang mga magulang. Kaya ito yung malaking leksyon ah, para sa kay Carlos na hindi na dapat talaga niya ginawa. Unang-una, yung parents niya talaga dapat inayos niya, ginawa niya ng bahay na maayos. Kasi ngayon, binibenta pa niya yung bahay dun sa Cavite para ibayad lang, ibalik lang yung nahiram ni Angelica, 'di ba? Na dapat hindi na yun yan hindi na dapat ibalik yun kasi doon naman yun na-invest sa bahay na kung saan sila rin naman ang makikinabang. So, ito ay isang malaking hamon para kay Carlos yung ginagawa niya ngayon na sana ay maging aral na ito, maging ma-open yung kanyang kaisipan na buksan niya kasi andyan naman ang kanyang mga magulang, andyan naman ang kanyang mga lola, lolo na handa siyang tanggapin. At sabi nga nung kahit nga si Lolo Boy yung unang nagbitbit talaga sa kanya sa gym, mahal na mahal pa rin daw nila si Carlos Yulo. Kaya ang may pagkukulang lang talaga dito si Carlos. Kaya dapat Carlos matuto ka na at dapat isipin mo na walang pwedeng magmahal sa iyo kundi ang pamilya mo lang. Yun lang. Sana maging leksyon na yan sa iyo, maging aral na ngayon ay parang binoboycott ka na ng mga taga-industriya o sino pang magtitiwala sa iyo, di ba? Wala na nga mga kumukuha sa iyo na mag-endorse ng product dahil sa record mo nga o so wala na, di ba? Pag nawala yan, naubos yung pera na napanalunan mo, tapos ka. Wala kang pwedeng lapitan. Yun lang talaga dapat ang maging leksyon sa buhay ni Carlos Yulo at sa ating lahat ng mga Pilipino na nakasubaybay sa storya ng buhay ni Carlos Yulo at ng kanyang pamilya. Maraming salamat po sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Subscribe na. Ayan, para updated kayong lahat. At sa aking FB page, ayan, follow na. Thank you so much. Bye-bye.